Shalom, Emmanuel. Good morning mga kagala. Ayan, samahan nyo ako ngayong umaga kasi magro-road test po ako for my G2 license. Ayan, so sa mga nagbabalak po na mag-driving din dito sa Canada, i-share ko po yung journey ko sa pagkuha ng license. Ayan. So, make sure na pag pumunta po kayo dito at nagda-drive po kayo sa Pilipinas, manguha na po kayo ng LTO certification na galing po sa Quezon City. Ayan po. So, tatatakan nyo po yun, ipapa-apostle ninyo para po maging valid po siya pagdating dito sa Canada. Ayan po. At saka yung physical license ninyo, dadalhin nyo rin po. Ayan. So ngayon, nakapag G1 na po, nakapag G1 na po ako. Bale, mag-i-exam po kayo ulit dito. Tapos, after nyo makapasa sa exam, bibigyan po kayo ng G1 license. Ayan, mag-review na rin po kayo kung ano yung mga, paano yung mga G1 exam para makapasa kayo. One take lang, ganyan. Pero kung halimbawang hindi po kayo nakapasa, pwede naman po ninyong i-retake yun mga kagala. Ako nga kagala, nakadalawang retake po ako. So, ayun, wag lang kayong madi-discourage kung hindi po kayo nakapasa. Ganun po talaga. May mga bagay na hindi lahat ng oras superior tayo. Ayan, kagaya namin. Meron po kaming driving school. Instructor din ako sa Pilipinas ng driving. Pero hindi ibig sabihin yon superior na ako. Diba? So, ibig sabihin lang yun, meron lang akong experience, pero hindi siya applicable yung knowledge na meron ako dun sa knowledge ng itinuturo dito sa ibang bansa. Ayan. So, dapat open-minded tayo na in case na hindi tayo pumasa, try lang natin yung best natin mga kagala. Ang lamig, kagala. Ang lamig! Ngayon kagala, kahapon po medyo maganda yung aura ng panahon, nagpakita si Haring Araw, pero ngayon po medyo mailap po siya. Ayan, ay, malamig ngayon po, malakas ang hangin. Ayan mga kagala, so papunta tayo ngayon sa Union Port. Ayan, madulas. Daan-daan tayo mga kagala. Ayan, madulas po. Ayan mga kagala. Ayan, balik po tayo. Kapag hindi po kayo nakapasa sa G, pwede po kayong mag-retake agad. Magpa-schedule kayo agad para sa G2. Ayan. So, yung G po kasi dito is parang sa Pilipinas is professional. And yung G2 naman is non-professional po siya. Ayan. So, tatry po natin ulit ngayon mga kagala. Samahan niyo po ako sa journey ko sa pagkuha ng license dito sa Canada. Ayan. Ulitin ko po kayo mati-discourage kapag hindi po kayo nakapasa agad dun sa G license nyo or G2 license nyo. May purpose po kung bakit nagpe-fail po tayo, and ulitin lang natin, wala naman masama sa at least natututo po tayo. Hello mga kagala, andito na tayo ngayon sa STC Mall. Dito
po yan located sa Scarborough. Yan mga kagala. So, sa ano naman kagala, sa G license, ang road test ninyo is mismo sa parang sa atin sa Pilipinas, SCTEX, NLEX, ganun po yung daraanan nyo sa road test. Pero pag G2 naman po kayo, ang kinuha nyo, doon lang kayo sa mga townhouse. Ayan. So, doon lang kayo magpaulit-ulit. Then, konting highway. Then, ang mga i-prepare ninyo mga kagala ko is yung pagtingin nyo sa mga sa mga blind spot. Ayan. Kailangan pagka nag blind spot kayo, hindi lang nakatingin sa side mirror na ganyan. Kailangan gaganito kayo. Ayan. Gaganon talaga yung leeg ninyo. 'Di ba sa Pilipinas, hindi naman tayo gumaganon, 'di ba? Pero dito kailangan mga kagala. So, kailangan magaling po tayo mag-adapt. Kung yun yung kailangan upang kayo ay pumasa, yun ang gawin ninyo. Okay? So, wag nyo i-apply kung ano lang yung alam natin sa Pinas. I-apply natin yung kung ano yung kailangan nilang makita dito. Tapos, ano pa ba? Yung yan, bukod sa number 1, yung blind spot. Tapos yung uphill, downhill, parking. Ayan. Pag uphill, sabi ng instructor, kailangan yung pagpaparkingan ninyo malayo sa fire hydrant, malayo sa intersection. Then, pagka naka-full stop na kayo, kailangan yung manibela nyo pagka sinabing uphill, ipoposition nyo yung manibela nyo pa kaliwa, full. Ayan. Pag sinabi naman downhill, ipoposition nyo naman yung manibela nyo pa kanan, right. Tapos ipapagawa din sa inyo mga kagala ang 3-point turn. Ayan, kailangan pag nag 3-point turn po kayo, wag po kayo doon sa intersection, nahanap po kayo or wag po kayo sa driveway, intersection, ayan, wag po kayo doon. Also sa mga complete stop sign, mga kagala, kailangan you have to stop, count 1, 2, 3, check rear, left and right side mirror. Ayan, yun yung mga kailangan yung i-check. Doon naman sa full side stop mga kagala, ayan, kailangan nyo pong i-on yung hazard ninyo. Ayan. Then, kailangan nyo pong sundin yung mga speed limit at saka yung mga school bus warning. Ayan, kung sinabing 40 speed limit ka lang, ayan. So, yun yung mga chine-check lang dito kagala ng mga examiners. Ayan, sana makapasa ako today. Ayan mga kagala, hinihintay ko na lang si ate, yung aking instructor dito sa Cineplex sa STC para makapag-road test pa kami bago yung sa examiner. Ayan mga kagala. Nandito ako sa loob kasi pag doon tayo sa labas, maninigas tayo ng maninigas tayo dahil sobrang lamig. Ayan mga kagala. So, ayun mga kagala, wag po kayong mawawalan ng pag-asa kapag ka ay hindi kayo nakapasa agad. So, normal lang yun kasi ako nga, alam mo, meron pa kami business na driving school, hindi pa ako nakapasa. Pero, yun yung standard na meron sila dito, kaya wag nating
i-compare. Ayan. Wag na tayo mag-compare kasi kahit naman sa Pilipinas, kung pumunta sila sa Pilipinas, mayroon din tayong mga rules and regulations doon na kailangan din nilang i-follow syempre pag sila naman ang pumunta doon, diba? So, ayun lang mga kagala. So, share ko lang sa inyo yung experience ko ngayon. Pangalawa ko na tong take. Sana ay maging okay na. At syempre, pag meron na tayong G2 license, ayan, marami na tayong opportunity na pwedeng i-unfold. Ayan. So, tulad ng pagka nakapasa na ako ng G2, pwede na ako ulit magpa-schedule ng G. Ayan. Pag may G na ako, ayan, pwede na tayo mag-drive sa mga highway, ganyan. So, pwede na rin natin gamitin yun panghanap buhay dito mga kagala. Alam nyo na, syempre hindi tayo pwedeng lang, papetiks-petiks. Ayan, kasi ang mga bills dito tumatakbo. So, kailangan natin tulungan ang ating asawa sa paghahanap buhay. Ayan. Kung may opportunity naman tayo, able tayo sa mga bagay na naiisip natin gawin na makakatulong sa'yo, sa asawa mo. So, gawin lang natin yun. Kasi, magandang, magandang mindset yun. Kasi, eventually tayo rin naman ang magbe-benefit nun, di ba? So ayun, gawin lang natin busy yung yung buhay natin, gawin lang natin productive, gawin lang natin na naayon sa kalooban ni Lord. Ayan. So lagi tayong wag magtatampo kapag halimbawang nag-pray tayo tapos hindi naman actually hindi tayo pinagbigyan. Actually, itong pag-G license namin, pinag-pray ko, pero hindi pa binigay ni Lord. So, okay lang yun. Kasi may all things work together for good. Merong reason behind that. So, magtiwala lang tayo sa Lord. At lahat naman ng bagay is mayroong tamang panahon yan na pwedeng ibigay ng Lord sa atin. Huwag lang tayong maiinip kasi ganun talaga. So, may perfect timing yan na ibibigay din sa atin ng Lord. Ayan mga kagala, hintayin ko na lang si ate dito. Ayan, dyan sa labas. Hintayin ko siya dyan mamaya. Bye! God bless! And also mga kagala, ipapagawa rin sa inyo yung head-in parking and reverse parking. Ayan, so yun lang, iingatan nyo lang na hindi kayo masyadong titingin sa monitor kasi may mga monitor dito sa mga nila kagala, training vehicle nila. Then i-check nyo yung mirror nyo and yung mga pedestrian. So sa lahat ng mga gagawin ninyo, check muna agad yung mga pedestrian kung may mga tumatawid. Ayan, kailangan as in wala na sila sa island bago kayo tatawid or bago kayo mag-move. Hello mga kagala, ayan, andito po tayo ngayon kasalukuyan nasa sasakyan ng driving instructor, ayan, at nagpahinga lang po kami saglit at 2:57 pa po ang aking road test. Ayan mga kagala, sana po makapasa ako kasi nag-i-snow. Ayan, tignan nyo po, medyo malakas po ang snow sa labas. Ayan. Hindi po masyadong makita na yung yung mga parking lane. Ayan mga kagala, good luck to me. Sana po hindi po makancel yung ating drive test ngayong araw. Ayan, kasi bukas may pasok na. Ayan. Medyo mahirap po mag-drive ng ng nag-i-snow. Madulas po. Tsaka hindi mo nakikita yung mga pavement. Katulad dito sa parking, hindi mo na makita kasi puro puti na lahat.
Ayan, mga kagala. Pero marami pa rin pong nagpa-practice na katulad ko. Akala ko okay yung panahon ngayon. Sana wag na lang makancel para magtuloy-tuloy na. Hello mga kagala! Tears of joy! Nakapasa po ako sa G2. Ay, hirap-hirap po kumuha ng ano rito, ng license. Kaya sobrang saya po ako. At nakapasa. Ang mahal din po kasi ng gastos dito eh. Nakiss ko tuloy yung driver. Ay, salamat Lord. Hindi pa rin pa ako makapaniwala. Ang saya-saya. May mga minimal po siyang mga correction sa akin kanina. Akala ko hindi niya na ako ikapasa. Oh, Diyos ko Lord. Thank you Lord. G2 license na ako. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Alam niyo po yun, yung pag masaya ka po, yung sobrang kasi hindi mo naman kasi na-expect kung ano mangyayari mga kagala, di ba? Kahit na napakagaling mo pa, nakasalalay po yun sa examiner po kung ipapasa ka o hindi. Nasa kanya po yung ano, yung result. Kaya ay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Salamat po, salamat. Ay, saya-saya kagala. Ang saya-saya ko po ngayon. Ayan, papasok na po tayo ngayon dito sa MTO. Ayan, kasi pinabalik niya na po ako dito. Ayan po ang MTO nila. Hanapin natin si ate. Ayan si ate. Hi mga kagala, ayan, finally, ayan, ito may G2 na po tayo at ang dahilan ng pagkakapasa ko dito ay syempre malaki ang tulong ni Ate Claire, ayan, sa mga gustong kumuha, yung mga papunta pa lang dito sa Canada, ayan, katulad namin, ayan, sa Ate Claire po, ang kontakin nyo kung gusto nyo po, kontakin nyo ako para ipasa ko kayo kay Ate Claire at garantisado po na tuturuan po kayo na maayos na Ate Claire at lahat ng mga technique, mga points na ikakapasa nyo yan, lahat yan malalaman nyo sa kanya. Ayan, walang labis, walang kulang. Kaya ayan mga kagala, finally, thank you Ate Claire. Gala na more. Okay, bye. Shalom, Emmanuel. Good morning mga kagala. Ayan, samahan nyo ako ngayong umaga kasi magro-road test po ako for my G2 license. Ayan, so sa mga nagbabalak po na mag-driving din dito sa Canada, i-share ko po yung journey ko sa pagkuha ng license. Ayan. So, make sure na pag pumunta po kayo dito at nagda-drive po kayo sa Pilipinas, manguha na po kayo ng LTO certification na galing po sa Quezon City. Ayan po. So, tatatakan nyo po yun, ipapa-apostle ninyo para po maging valid po siya pagdating dito sa Canada. Ayan po. At saka yung physical license ninyo, dadalhin nyo rin po. Ayan. So ngayon, nakapag G1 na po, nakapag G1 na po ako. Bale, mag-i-exam po kayo ulit dito. Tapos, after nyo makapasa sa exam, bibigyan po kayo ng G1 license. Ayan, mag-review na rin po kayo kung ano yung paano yung mga G1
exam para makapasa kayo, one take lang, ganyan. Pero kung halimbawang hindi po kayo nakapasa, pwede naman po ninyong i-retake yun, mga kagala. Ako nga kagala, nakadalawang retake po ako. So, ayun, wag lang kayong madi-discourage kung hindi po kayo nakapasa. Ganun po talaga. May mga bagay na hindi lahat ng oras superior tayo. Ayan, kagaya namin. Meron po kaming driving school. Instructor din ako sa Pilipinas ng driving. Pero hindi ibig sabihin yon superior na ako. Diba? So, ibig sabihin lang yun, meron lang akong experience, pero hindi siya applicable yung knowledge na meron ako dun sa knowledge ng itinuturo dito sa ibang bansa. Ayan. So, dapat open-minded tayo na in case na hindi tayo pumasa, try lang natin yung best natin, mga kagala. Ang lamig, kagala. Ang lamig. Walang araw ngayon, kagala. Kahapon po, medyo maganda yung aura ng panahon. Nagpakita si Haring Araw. Pero ngayon po medyo mailap po siya. Ayan. Ay, malamig. Ngayon po malakas ang hangin. Ayan, mga kagala. So, papunta tayo ngayon sa Union Port. Ayan, madulas. Daan-daan tayo, mga kagala. Ayan, madulas po. Ayan, mga kagala. Ayan, balik po tayo. Kapag hindi po kayo nakapasa sa G, pwede po kayong mag-retake agad. Magpa-schedule kayo agad para sa G2. Ayan. So, yung G po kasi dito is parang sa Pilipinas is professional. And yung G2 naman is non-professional po siya. Ayan. So, tatry po natin ulit ngayon, mga kagala. Samahan niyo po ako sa journey ko sa pagkuha ng license dito sa Canada. Ayan, ulitin ko po kayo mati-discourage kapag hindi po kayo nakapasa agad dun sa G license nyo or G2 license nyo. May purpose po kung bakit nagpe-fail po tayo. And ulitin lang natin, wala naman masama sa at least natututo po tayo. Hello, mga kagala, andito na tayo ngayon sa STC Mall. Dito po yan located sa Scarborough. Yan, mga kagala. So, sa naman kagala, sa G license, ang road test ninyo is mismo sa parang sa atin sa Pilipinas, SCTEX, NLEX, ganun po yung daraanan nyo sa road test. Pero pag G2 naman po kayo, ang kinuha nyo, doon lang kayo sa mga townhouse. Ayan. So, doon lang kayo magpaulit-ulit. Then, konting highway. Then, ang mga i-prepare ninyo, mga kagala ko, is yung pagtingin nyo sa mga sa mga blind spot. Ayan. Kailangan pagka nag-blind spot kayo, hindi lang nakatingin sa side mirror na ganyan. Kailangan gaganito kayo. Ayan. Gaganon talaga yung leeg ninyo. Diba sa Pilipinas, hindi naman tayo gumaganon, diba? Pero dito kailangan, mga kagala. So, kailangan magaling po tayo mag-adapt. Kung yun yung kailangan upang kayo ay pumasa, yun ang gawin ninyo. Okay? So, wag niyong i-apply kung ano lang yung
alam natin sa Pinas. I-apply natin yung kung ano yung kailangan nilang makita dito. Tapos, ano pa ba? Yung, yan, bukod sa number 1, yung blind spot. Tapos, yung uphill, downhill, parking. Ayan. Pag uphill, sabi ng instructor, kailangan yung pagpaparkingan ninyo malayo sa fire hydrant, malayo sa intersection. Then, pagka naka-full stop na kayo, kailangan yung manibela nyo pagka sinabing uphill, ipoposition nyo yung manibela nyo pa kaliwa, full. Ayan. Pag sinabi naman downhill, ipoposition nyo naman yung manibela nyo pa kanan, right. Tapos ipapagawa din sa inyo mga kagala ang 3-point turn. Ayan, kailangan pag nag 3-point turn po kayo, wag po kayo doon sa intersection, nahanap po kayo ng, or wag po kayo sa driveway, intersection, ayan, wag po kayo doon. Also sa mga complete stop sign, mga kagala, kailangan you have to stop, count 1, 2, 3, check rear, left and right side mirror. Ayan, yun yung mga kailangan yung i-check. Doon naman sa full side stop, mga kagala, ayan, kailangan nyo pong i-on yung hazard ninyo. Ayan. Then, kailangan nyo pong sundin yung mga speed limit at saka yung mga school bus warning. Ayan, kung sinabing 40 speed limit ka lang, ayan. So, yun yung mga chine-check lang dito kagala ng mga examiners. Ayan, sana makapasa ako today. Ayan, mga kagala, hinihintay ko na lang si ate, yung aking instructor dito sa Cineplex sa STC para makapag-road test pa kami bago yung sa examiner. Ayan, mga kagala. Nandito ako sa loob kasi pag doon tayo sa labas, maninigas tayo ng maninigas tayo dahil sobrang lamig. Ayan, mga kagala. So, ayun, mga kagala, wag po kayong mawawalan ng pag-asa kapag ka ay hindi kayo nakapasa agad. So, normal lang yun kasi ako nga, mo, meron pa kami business na driving school, hindi pa ako nakapasa. Pero, yun yung standard na meron sila dito, kaya wag nating i-compare. Ayan. Wag na tayong mag-compare kasi kahit naman sa Pilipinas, kung pumunta sila sa Pilipinas, meron din tayong mga rules and regulations doon na kailangan din nilang i-follow syempre pag sila naman ang pumunta doon, diba? So, ayun lang mga kagala. So, share ko lang sa inyo yung experience ko ngayon. Pangalawa ko na tong take. Sana ay maging okay na. At syempre, pag meron na tayong G2 license, ayan, marami na tayong opportunity na pwedeng i-unfold. Ayan. So, tulad ng pagka nakapasa na ako ng G2, pwede na ako ulit magpa-schedule ng G. Ayan. Pag may G na ako, ayan, pwede na tayo mag-drive sa mga highway, ganyan. So, pwede na rin natin gamitin yun panghanap buhay dito, mga kagala. Alam nyo na, syempre hindi tayo pwedeng papetiks-petiks. Ayan, kasi ang mga bills dito tumatakbo. So, kailangan natin tulungan ang ating asawa sa paghahanap buhay. Ayan. Kung may opportunity naman tayo, able tayo sa mga bagay na naiisip natin gawin na makakatulong sa'yo, sa asawa mo. So, gawin lang natin yun. Kasi, magandang, magandang mindset yun. Kasi,
eventually tayo rin naman na magbe-benefit nun, di ba? So, ayun, gawin lang natin busy yung ano natin, yung buhay natin, gawin lang natin productive, gawin lang natin na naayon sa kalooban ni Lord. Ayan. So, lagi tayong wag magtatampo kapag halimbawang nag-pray tayo tapos hindi naman actually hindi tayo pinagbigyan. Actually, itong pag-G license namin, pinag-pray ko, pero hindi pa binigay ni Lord. So, okay lang yun. Kasi may all things work together for good. Merong reason behind that. So, magtiwala lang tayo sa Lord. At lahat naman ng bagay is mayroong tamang panahon yan na pwedeng ibigay ng Lord sa atin. Huwag lang tayong maiinip kasi ganun talaga. So, may perfect timing yan na ibibigay din sa atin ng Lord. Ayan mga kagala, hintayin ko na lang si ate dito. Ayan, dyan sa labas. Hintayin ko siya dyan mamaya. Bye! God bless! And also mga kagala, ipapagawa rin sa inyo yung head-in, parking, and reverse parking. Ayan, so yun lang. Iingatan nyo lang na hindi kayo masyadong titingin sa monitor kasi may mga monitor dito sa mga nila kagala, training vehicle nila. Then i-check nyo yung mirror nyo and yung mga pedestrian. So sa lahat ng mga gagawin ninyo, check muna agad yung mga pedestrian kung may mga tumatawid. Ayan, kailangan as in wala na sila sa island bago kayo tatawid or bago kayo mag-move. Hello mga kagala, ayan, andito po tayo ngayon kasalukuyan nasa sasakyan ng driving instructor, ayan, at nagpahinga lang po kami saglit at 2:57 pa po ang aking road test. Ayan mga kagala, sana po makapasa ako kasi nag-i-snow. Ayan, tignan nyo po, medyo malakas po ang snow sa labas. Ayan. Hindi po masyadong makita na yung yung mga parking lane. Ayan mga kagala, good luck to me. Sana po hindi po makancel yung ating drive test ngayong araw. Ayan, kasi bukas may pasok na. Ayan. Medyo mahirap po mag-drive ng ng nag-i-snow. Madulas po, tsaka hindi mo nakikita yung mga pavement. Katulad dito sa parking, hindi mo na makita kasi puro puti na lahat. Ayan mga kagala. Pero marami pa rin pong nagpa-practice na katulad ko. Akala ko okay yung panahon ngayon. Sana wag na lang makancel para magtuloy-tuloy na. Hello mga kagala! Tears of joy! Nakapasa po ako sa G2. Ay, hirap-hirap po kumuha ng rito ng license. Kaya sobrang saya po ako. At nakapasa. Ang mahal din po kasi ng gastos dito eh. Nakiss ko tuloy yung driver. Ay, salamat Lord. Hindi pa rin pa ako makapaniwala. Ang saya-saya. May mga minimal po siyang mga correction sa akin kanina. Akala ko hindi niya na ako ikapasa. Oh Lord. Thank you Lord. G2 license na ako. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Alam niyo po yun yung pag masaya ka po, yung
sobrang kasi hindi mo naman kasi na-expect kung ano mangyayari mga kagala, di ba? Kahit na napakagaling mo pa, nakasalalay po yun sa examiner po kung ipapasa ka o hindi. Nasa kanya po yung ano, yung result. Kaya ay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Salamat po, salamat. Ay, saya-saya kagala. Ang saya-saya ko po ngayon. Ayan, papasok na po tayo ngayon dito sa MTO. Ayan, kasi pinabalik niya na po ako dito. Ayan po ang MTO nila. Hanapin natin si ate. Ayan si ate. Hi mga kagala, ayan, finally, ayan, ito may G2 na po tayo at ang dahilan ng pagkakapasa ko dito ay syempre malaki ang tulong ni Ate Claire, ayan, sa mga gustong kumuha, yung mga papunta pa lang dito sa Canada, ayan, katulad namin, ayan, sa Ate Claire po, ang kontakin nyo kung gusto nyo po, kontakin nyo ako para ipasa ko kayo kay Ate Claire at garantisado po na tuturuan po kayo na maayos na Ate Claire at lahat ng mga technique, mga points na ikakapasa nyo yan, lahat yan malalaman nyo sa kanya. Ayan, walang labis, walang kulang. Kaya ayan mga kagala, finally, thank you Ate Claire. Gala na more. Okay. Bye. Lahat ng examiner dito, close ko. Then make up wrong parking ka. Anong gusto mo? Number 3? Okay. Depende sa'yo. Doon, advance signal ka na rin. Yun lang minsan, nakakalimit ka na. Oo. Kamay na, sa ilis na. Ayan, 3. Ibalik. Okay, then park mo. Okay, when it's safe, proceed na, okay? So, yun nga, yung changing lane mo, ganito ang changing lane, no? Diba? Ano ba unang dapat gawin natin? Pag sinabi niyang change lane to the left, then back to the right, una mong titingnan yung mga side mirror mo. Or ito, titingnan mo kung may paparating na sasakyan. Okay? So, pag nakakita ka na clear ang daan, ay bas, change lane ka sa right. Nakakita ka na ano dito, you need to pick up speed. Kung ang speed ay 60, pwede mo siyang maintain your speed 60 or higher a little bit, like 60, 63. Okay? But not more than 10. Okay? 60, 63 or paminsan-minsan lang maging plus 5. But mas maganda, maintain your speed 60 or plus 3. And then kapag clear, signal on, mirror check, and then blind spot. Tapos, wag mong bibitawan yung paa mo sa gas pedal. Pagbalik ng ulo mo, check mo pa rin yung speed and then dahan-dahan mo siyang i-ano. Okay? Para hindi tayo mag-sharp yung changing lane, kailangan nakabalik na yung ulo mo, saka mo siya dahan-dahang ilipat. Para gano'n. Salamin muna bago. Salamin muna, check mo muna. Okay. Tapos kung may sasakyan, halimbawa, may sasakyan, naka 60 ka, tapos siya naka 80, let them pass by you. Kahit naka 7 cars away from you, sobrang bilis niya. So ikaw may maintaining speed ka, pero siya overspeed. So let them pass by you first. And then, maintain mo pa rin ang speed, start signal to the right, rear mirror, side mirror, blind spot, and then dahan-dahan mo siyang ikabig sa kanan. Okay? Signal light, mirror, then dahan-dahan. Mirror, blind spot. Blind spot. Pagbalik ng ulo mo, wag 60 pa rin, no? And then dahan-dahan mo ilipat. Okay? Yung signal ate, kailan? Till, pag ready ka na lilipat ka. Doon lang muna. Basta muna mirror, tapos pag na-check na signal light, tapos saka muna ganun. Saan po may CR dito, te? Iihi tayo.